Sa pagpapatuloy po ng unang Hirit Semana Santa Special, aalamin natin ang kwento ng himala ng imahe ng Nuestra Señora de la Candelaria o mas kilala bilang Iloy Candelaria ng Haro Metropolitan Cathedral sa Iloilo. Mula 1 foot lang noon, naging 7 feet na raw ngayon. Ang pagbabago sa laki nito, simbolo raw ng paglaki ng pananampalataya yan ng mga devoto. Ang kwento ng himala ni Iloy Candelaria, panoorin po natin. Umiiyak ako. Ang sabi ko sa kanya, Nanay Kandi, kung talagang sa akin ang aking anak, kahit ihinto ko ang medicine, pagagalingin sa Hindi raw makakalimutan ni Aling Yolanda ang pinagdaanan ng kanyang ika-4 na anak na si Carmela noong 2007 kung saan lagi raw itong nagsiseizure. Sa isang araw, may 5 bisis siya bagsak. Pumunta ako ilot sa aming doktor. So ang sabi ng doktor, ma'am, hindi na ako kailangan ng anak mo kasi dapat sa kanya yung neurologist. 15 taon si Carmela noon at patuloy raw itong umiinom ng gamot pang maintenance. Pero labis daw ang pag-aalala ni Aling Yolanda sa posibleng maging epekto sa kanyang anak ng mataas na dosage ng gamot na iniinom nito. Tinanong ako ng doktor, bakit misis? Magaling na ba ang inyong anak? Kahit hindi magaling, sinabi ko na lang, okay na siya. Sa pamamagitan ng panalangin, kanyang idinulog kay Nuestra Señora de la Candelaria de Haro o mas kilala sa mga deboto bilang Iloy Candelaria ang sitwasyon ni Carmela. Gaya ni Aling Yolanda, si May pinakitaan din daw ng himala ni Iloy Candelaria June 21, 2023. Noong araw na nanganak siya, imbis na saya, pagsubok daw ang unang sumalubong sa kanya. Nagkaroon ng impeksyon sa dugo at pneumonia ang kanyang kapapanganak lang na sanggol. Pinapunta na ako sa station ng bata kung saan siya nilagay. Nakita ko, na-intubate na siya. May tubo na. Tapos pinapump na ng nurse yung anak. I whisper, sabi ko, anak, gising ka ha. Hindi uuwi si mama na hindi ka kasama na buhay. Sa gitna ng takot at pangamba, isang booklet ni Iloy Candelaria ang inabot ng kanyang ina. Ito raw ang kanyang kinapitan at sa pamamagitan ng panalangin ay idinulog niya ang kalagayan ng kanyang anak. At makalipas ng 3 araw sa ospital, unti-unti raw nabumuti ang kalagayan ng bata. Sunod-sunod yung mga request sa laboratory ng anak ko. Aside sa laboratory, may cranial ultrasound, x-ray. Lahat yon nag-negative, walang masamang resulta. Ang imahe ng Iloy Candelaria matatagpuan sa Haro Metropolitan Cathedral o ang National Shrine of Our Lady of Candles sa Iloilo City. Taong 1981, sa pagbisita ni Pope John Paul II sa Pilipinas, personal niyang kinoronahan ang imahe ng Iloy Candelaria, ang kauna-unahang Marian image sa Asya na kinoronahan mismo ng isang papa. At sa loob ng maraming siglo, patuloy na dinarayo ng mga mananampalataya ang simbahan para magpasalamat sa mga biyayang iniuugnay sa himala ng mahal na birhen. Part ng pagiging Ilonggo na mayroong debosyon kay Nuestra Señora de la Candelaria. Kasi siya yung minsan na nagbibigay liwanag. She herself is not the light, but she helps to have the light in the life of an ordinary faithful. Ayon sa mga kwento, nadiskubre ang imahe ng birhen noong 1500s nang matagpuan ito ng mga mangingisda na lumulutang sa Iloilo River. Ngunit hindi raw nila ito mabuhat dahil sa sobrang bigat. Nang magpasyang simbahan na dalhin ito sa Haro, bigla raw itong gumaan at madaling naipatong sa simbahan. Inilagay muna ang imahen sa isang maliit na niche sa tuktok ng simbahan. Ngunit ayon sa mga salaysay, tila lumalaki raw ang imahen sa paglipas ng panahon. Mula 1, umabot daw ito ng 7 talampakan. Kaya kalaunan ay inilipat ito sa balkonahe ng simbahan upang mas makita at madasalan ang mga deboto. Kung tatanungin natin na pag may mga milagro yung mahal na birhen, is more of hindi masyado sa kung ano yung lumalaki yung imahe physically, but rather it's more of a spiritual reality. That whoever goes to the Blessed Mother in her title, the Nuestra Señora de la Candelaria, importante na yung pumupunta sa kanya
ay lumalaki yung pananampalataya. Ang paniniwala at buong pusong pananalig mas nagpatatag daw ng debosyon at pananampalataya ng mga deboto. Mas tumibay yung pananampalataya namin nung dumating ang anak namin. Kasi mas naging prayerful kami. Siya yung naging way na mas mapalapit kami sa Diyos. Mas tumitibay ang aking pananampalataya sa Panginoon sa lahat ng pagsubok. Para sa marami, hindi lamang isang imahen si Eloy Candelaria, kundi isang ina na pinanghahawakan sa oras ng pangangailangan na sa pamamagitan ng pananalig, may liwanag na gagabay at pag-asang muling sisilay. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.